Naisip mo na ba kung bakit ang ibang hardinero pagdating ng tagsibol ay nakakakain na ng sariwang labanos habang ang iba naman ay nagsisimula palang maghukay ng lupa? Sa tingin mo ba, may greenhouse sila na pinainitan o may mahiwagang buto? Aba, hindi. Ang sikreto ay nagtatrabaho sila sa hardin habang ang lahat ay nagtago na ng kanilang mga pala tuwing Nobyembre. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 10 pananim na pwede at dapat itanim bago magtaglamig. At nangangako ako, pagkatapos ng videong ito, titingnan mo ang bakanting bahagi ng hardin mo sa taglagas ng may ibang pananaw. Hindi lang ito listahan, isa itong totoong estratehiya na magbibigay sa iyo ng ani ng mas maaga ng 3 o baka 4 na linggo. Sinubukan mo na bang magtanim ng kahit ano noong Nobyembre? Mag-iwan ng komento. Interesado akong malaman. Bago tayo magsimula, linawin muna natin kung ano ba itong pagtatanim bago magtaglamig at bakit hindi ito pareho sa pagtatanim na tumutubo sa taglamig. Ang pagtatanim na tumutubo sa taglamig ay kapag nagtatanim tayo ng pananim gaya ng bawang o raya na ang layunin ay tumubo na ito at magkaroon ng ugat bago dumating ang matinding lamig. Ngunit ang pagtatanim bago magtaglamig, ito ang tunay na diskarte. Naghahasik tayo ng buto sa malamig na lupa at kung minsan sa lupa pang medyo nagyelo na. Ang layunin ay huwag silang tumubo sa taglagas, kundi manatili lang sa lupa sa buong taglamig na para bang nasa natural na ref. Sa panahong ito, sumasailalim sila sa stratification. Nagpapatigas sa lamig, lumalaki dahil sa tubig ng tagsibol at tumutubo agad sa unang pagkakataong pwede na nauuna pa sa anumang tanim na inihanda sa tagsibol. Ito ay isang mekanismo ng kalikasan na ginagamit lang natin para sa ating kapakinabangan na nagreresulta sa mas matibay, mas resistensyang halaman at syempre, maagang ani. Pangunguna sa ating listahan, syempre, ang hari ng taniman sa taglamig, ang winter garlic. Hindi pwedeng mawala yan sa mga gawain sa hardin tuwing taglagas. At dito, nag-uumpisa ang unang mahalagang punto. Maraming baguhang hardinero ang nagkakamali dahil sinasubukan nilang itanim bago magtaglamig yung ahos na pangtagsibol. Ang resulta? Alam na, nakakalungkot. Tanging ang espesyal na winter variety lang talaga ang pwede sa taniman ng Nobyembre. Sila ay sadyang nilikha para makayananan ng lamig at mag-survive sa lupa. Mas malalaki ang kanilang mga clove at mas matapang ang lasa. Kapag nagtanim ka nito sa Nobyembre, hindi lang mas maaga kang aani. Ang mga ulo ng ahos ay magiging mas malaki at mas matibay dahil ginagamit ng halaman ang lakas ng tubig ulan sa tagsibol para sa mabilis na paglaki habang tulog pa ang mga peste. Isipin mo na lang, malalaki at siksik sa katas na mga ulo ng ahos na inyong hahakutin bago pa man maggitna ng tag-init. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tamang paraan ng pagtatanim ng bawang dahil mayroon talagang mga sikreto dito. Ang pinakaimportante, huwag kang magmadali. Ang perpektong oras para magtanim ay mga 2 o 3 linggo bago dumating ang matinding taglamig o pagyelo, frost, kapag bumaba na ang temperatura ng lupa sa mga 5 hanggang 7 degrees Celsius. Kung maaga mo itong itatanim habang mainit pa ang lupa, tutubo lang ang bawang at kapag dumating ang taglamig, mamamatay ang malambot nitong usbong. Ihanda muna natin ang taniman. Maglagay tayo ng compost or pinabulok na pataba, humus. Pero tandaan, huwag kang gagamit ng sariwang dumi, fresh manure. Piliin ang pinakamalalaki at pinakamalusog na cloves, sibuyas ng bawang. Siguraduhin na walang kahit anong pinsala ang mga ito. Itanim ang mga ito sa lalim na 5 hanggang 10 dense sentimetro.
Depende ito sa klima. Kung mas malamig ang taglamig sa inyo, mas malalim ang dapat mong pagtanim. Dapat ang pagitan ng bawat clove ay nasa 10 hanggang 15 mm sentimetro. Pagkatapos mong magtanim, siguraduhin na i-mulch mo ang tanimang gamit ang makapal na patong ng dayami, tuyong dahon, or peat, lupaing nabubulok. Ang mulching na ito ay gagawa ng parang air cushion at poprotekta sa bawang para hindi ito mamatay o ma-freeze kapag walang snow or yelo sa taglamig. Ang susunod na tampok sa ating programa, ang carrots. Oo, tama ang narinig nyo. Ang pagtatanim ng carrots bago sumapit ang matinding lamig o tinatawag na winter sowing ay isang napakagandang paraan para makakuha tayo ng matatamis at makatas na ugat simula pa lang ng Hunyo. Ano ba ang sikreto dito? Ang buto kasi ng carrots ay may natural na essential oils na nagpapabagal sa pagtubo nila pagdating ng tagsibol. Kaya kadalasan, kailangan pa natin silang ibabad, patubuin, at kung ano-ano pang gimmick ang gawin. Pero kapag nagtanim tayo bago maglamig, ang kalikasan na mismo ang gagawa ng trabaho para sa atin. Sa loob ng taglamig, natural na matutunaw ang mga oils na iyan. Dadaan sa tinatawag na natural stratification ang mga buto. At pagdating ng tagsibol, pagkaalis ng niebe, mabilis na silang tutubo. Ang ganitong klaseng carrots ay nagiging mas matibay din laban sa mga peste tulad ng carrot fly. Kasi sa oras na dumami ang mga langaw na yan, malaki at malakas na ang ating mga tanim. Ang pinakamahalaga lang, piliin natin ang tamang klase o variety. Hanapin sa packaging ang markang para sa paghahasik bago maglamig o kaya naman pumili ng mga early or mid-season varieties. Halimbawa, ang Nantes 4, Vitamin 6, o ang Lucinoostrovskaya 13. Ngunit pagdating sa pagtatanim ng karot, bago sumapit ang taglamig, may isang napakakritikal na puntong hindi natin dapat kalimutan. Kailangan mong itanim ang mga buto sa lupa na malamig na at medyo matigas. Ang kamang taniman ay inihahanda mo ng maaga habang malambot pa ang lupa. Gumawa ng mga kanal o tudling na may lalim na humigit kumulang 2 hanggang 3 sentimetro. Ngunit ang paghahasik, sowing, ng buto ay gagawin mo na kapag dumating na ang unang lamig at tumigas na ang ibabaw ng lupa. Ito ang magsisilbing garantiya na hindi agad sisibol ang mga buto sa panahon ng taglagas. Itanim ang mga buto ng tuyong-tuyo at gawin itong medyo mas makapal, mga 30%, 30%, na mas marami kaysa sa pagtatanim mo tuwing tagsibol. At tandaan, bawal na bawal magdilig. Pagkatapos magtanim, tabunan lang ang mga tudling gamit ang tuyong lupa, pit o buhangin na inihanda mo na at itinago sa isang medyo mainit na lugar. Sa ibabaw, pwede kang maglagay ng mga sanga o dayami para proteksyon. Pagdating ng tagsibol, sa oras na lumabas na ang mga sibol, kailangan mo lang itong lihisan, i-thin out. At yun na, maghanda ka na para sa pinakamaagang ani. Ang pangatlo sa listahan natin ay ang sibuyas na pangtanim. May pagkakahawig ito sa bawang, pero syempre, may kaunting diskarte o mga sariling tips. Ang maagang pagtatanim ng sibuyas ay nagbibigay daan sa atin para makakuha ng fresh na dahon at mas malalaking ulo ng sibuyas. Ilang linggo bago pa ang karaniwang anihan. Ang mga sibuyas na nakalagak na sa lupa ng mas matagal ay nagpapatibay ng kanilang ugat at hindi masyadong tinatablan ng pesteng langaw ng sibuyas. Gayunpaman, may isa itong matinding peligro, ang tinatawag na bolting o ang biglaang paglabas ng bulaklak. Para maiwasan ito, kailangan nating tamaan ang pagpili ng itatanim. Ang pinaka-ideal para sa maagang pagtatanim ay ang maliliit na sibuyas na pangtanim.
yung may diameter na hanggang 1 sentimetro lang. Ang mga maliliit na ito ay walang sapat na lakas para magbulaklak, kaya ang lahat ng sustansya ay mapupunta na mismo sa pagpapalaki ng ulo ng sibuyas. Pwede ring itanim ang mas malalaking klase ng sibuyas, pero mas maganda kung gagamitin mo lang ito para sa maagang pag-ani ng dahon, onion greens. Ang pagtatanim ng sibuyas sa taglagas ay simple lang, pero kailangan ng atensyon sa bawat detalye. Katulad din ng pagtatanim ng bawang, itanim natin ito mga 2 hanggang 3 linggo bago pa man dumating ang matinding lamig. Ihanda ang lupa sa isang lugar na maaraw at siguraduhin na hindi ito lulubugin ng tubig tuwing tagsibol. Hindi gusto ng sibuyas ang maasim na lupa, kaya kung kinakailangan, magdagdag ng dolomite lime o kaya naman ay abo. Itanim ang sibuyas setno sa lalim na 3 hanggang 4 sentimetro. Dapat may kapal na lupa na 2 hanggang 3 sentimetro sa ibabaw ng maliit na sibuyas. Ang pagitan ng bawat tanim ay 5 sentimetro hanggang 7. Pagkatapos itanim, kailangan ding lagyan ng mulch ang taniman. Makakatulong ito para pantay ang temperatura ng lupa at protektahan ang mga sibuyas para hindi magyelo o mamatay sa sobrang lamig. Pagsapit ng tagsibol o kapag natunaw na ang niebe, dahan-dahan nating tanggalin ang mulch para mabilis uminit ang lupa at mabilis tumubo ang sibuyas. Dumaan na tayo sa mga ugat gulay at ang susunod nating titingnan ay ang beetroot o beet. Siguro magugulat kayo, pero ang beet ay matagumpay ring na itatanim bago sumapit ang taglamig. Pareho lang ang mga benepisyo, mas maagang ani at mas matitibay na halaman. Ang mga ugat gulay na ito ay handa ng anihin pagsapit ng huling bahagi ng Hunyo o unang bahagi ng Hulyo, panahon na medyo mataas pa ang presyo nila sa palengke. Ngunit tandaan, ang mga beet na ito ay hindi talaga inilaan para sa pangmatagalang pag-iimbak sa taglamig. Ang pangunahing layunin nila ay mabigyan kayo ng sariwang bitamina sa unang bahagi pa lang ng tag-araw. Para sa maagang pagtatanim, pumili ng mga variety na hindi madaling kapitan ng lamig at hindi rin agad nagiging palaso. Lubos na inirekomenda ang mga sumusunod: ang Podsimnaya A474, ang Holodostoikaya 19 Senior, at ang Yegipetskaya Ploskaya. Ang mga variety na ito ay sadyang binuo para sa ganitong uri ng pamamaraan. Ang paghahasik ng beet bago sumapit ang taglamig ay halos pareho lang ng pagtatanim ng karot. Kailangan lang nating hintayin na medyo magyelo o tumigas ang lupa. Ihanda na natin ng maaga ang plot at ang mga guhit o furrows kung saan natin ihahasik ang buto. Ang lalim ng bawat guhit ay dapat nasa mga 3 hanggang 4 sentimetro. Tandaan na ang buto ng beet ay may cluster or dikit-dikit. Ibig sabihin, sa isang butil ay posibleng tumubo ang maraming halaman. Kaya naman, huwag tayong maghahasik ng sobrang siksik para hindi tayo maubusan ng oras sa pagpapabawas o thinning sa pagdating ng tagsibol. Gayunpaman, dagdagan lang natin ang dami ng ihahasik na buto ng mga ikalawang-4 na bahagi, 25%, kumpara sa karaniwang dami tuwing tagsibol. Kapag naihasik na ang mga tuyong buto sa lupang tumigas, takpan agad ito ng tuyong lupa at lagyan ng mulch. Isang mahalagang tip: pumili ng lugar para sa biet na madalas maipunan ng makapal na nyebe, snow, tuwing taglamig. Ang makapal na nyebe ang magsisilbing pinakamahusay na proteksyon laban sa matinding lamig at garantiya na hindi masasayang ang inyong pagod. Sa tagsibol, kapag lumabas na ang pangalawa o pangatlong totoong dahon, kailangang bawasan ang mga tumubo para hindi maging siksikan. Ano pa bang masasarap sa maagang ani kung walang labanos? Ang gulay na ito na mabilis lumaki ay talagang perpekto
para itanim bago sumapit ang taglamig o tag-ulan. Isipin mo na lang, hindi pa man tuluyang natatapos ang malamig na panahon, pero mayroon ka ng namumulang mga unang labanos sa iyong taniman. Sa ganitong estilo ng maagang pagtatanim, nakakauna ka na agad ng 2 hanggang 3 linggo. Ang maganda pa, ang mga labanos na itinanim ng maaga ay hindi madaling mag-seedhead or mamunga ng mabilis. Ito ay dahil ang mabilis na paglaki nito ay nangyayari sa mga panahong hindi pa masyadong mahaba ang sikat ng araw. Kaya naman, mas nagiging malinamnam at hindi gaanong mapait ang mga labanos na aanihin mo. Gayunpaman, hindi lahat ng uri, variety, ay bagay sa ganitong estilo ng pagtatanim. Pumili lang ng mga variety na matibay laban sa mabilis na pamumunga at sa lamig. Halimbawa, ang Jara, Zaria, Rhodos, o Mayak. Ang mga ito ay kayang tiisin ang panahon ng lamig habang binhi pa lamang at mabilis na muling sisibol pagdating ng tagsibol o mainit na panahon. Ang pagtatanim ng labanos, simple lang ang paraan. Susundin lang natin ang dati na nating alam na proseso. Ihanda ang taniman, gumawa ng mga uka, hihintayin nating lumamig ng husto ang lupa o hintaying magyelo. Ihasik ang mga tuyong buto, tabunan ito ng tuyuring lupa at lagyan ng mulch. Kailangan lang na 1.5 hanggang 2 sentimetro ang lalim ng buto. Dahil mabilis na tumutubo ang labanos, mahalagang hindi natin mapalampas ang tamang oras sa tagsibol para tanggalin ang mulch. Pagkaalis ng niebe or pagdating ng unang init, dahan-dahang alisin ang takip para makakuha ito ng sikat ng araw at init. Kung sakaling maging tuyo ang tagsibol, kailangan mong diligan ang taniman dahil ang labanos ay nangangailangan ng maraming tubig para bumuo ng makatas na ugat. At bago pa man magsimulang magtanim ang inyong mga kapitbahay, nasisiyahan na kayo sa sarili ninyong ani, malutong at napakabango. Ngayon, tumungo naman tayo sa mga halamang panakot o greens. At ang number 1 sa listahan natin ay ang dill. Alam naman natin na tumutubo na ito ng kusa o self-seeding. Pero kung gusto mo talaga ng early, siksik at lush na ani ng mabangong dill, walang tatalo sa pagtatanim bago dumating ang taglamig o pre-winter sowing. Kagaya ng carrots, ang mga buto ng dill ay mayroong essential oils na pumipigil o nagpapabagal sa pagdami at pagtubo ng halaman. Kapag pinahinga mo ito sa lupa habang taglamig, naresolba ang problemang ito. Bilang resulta, pagdating ng tagsibol, magkakaroon ka ng sabay-sabay at malalakas na mga usbong. Ang magiging dahon ng ganitong dill ay siguradong lalo pang malambot at may mas matinding bango. Halos lahat ng uri ay babagay sa ganitong paraan ng pagtatanim, pero mas mainam kung pipiliin mo ang mga bushy o compact na klase, tulad ng alligator o gribovsky. Ang mga ito ay hindi madaling mag-bolt o mamulaklak at mas marami silang naibibigay na dahon. Ang pagtatanim ng dill bago sumapit ang taglamig ay talagang madali at nakakatuwa. Hindi mo na kailangang maghanda ng espesyal na kama. Maaari mo itong ikalat sa tabi ng iba pang pananim tulad ng sibuyas o karot. Ang tamang oras ng pagtatanim ay sa bandang huling bahagi ng Oktubre o Nobyembre kapag medyo malamig na ang lupa. Maaaring ikalat ang mga buto ng pabato-bato o ilagay sa mga uka na may lalim na 2 hanggang 3 sentimetro. Huwag magatubiling dublehin ang dami ng inihasik na binhi kumpara sa pagtatanim tuwing tagsibol. Matapos may kalat ang binhi, takpan lamang ito ng manipis na patong ng tuyong ipit o compost. Hindi na kailangan ng diligan o anumang pantakip. Pagdating ng tagsibol, tutubo na ang dill sa sarili nito. Sa oras na uminit na ang lupa sa tamang temperatura. Ang kailangan mo na lang gawin
ay manipisan ang mga usbong kung masyado silang siksikan at saka mag-enjoy sa sariwang gulay na pang-ulam. Narito na si parsley, ang reyna ng hardin. Isa pa itong must-have na halamang gulay na talagang babagay sa pagtatanim bago sumapit ang malamig na panahon. Gaya ng dill, medyo matagal tumubo ang buto nito dahil sa taglay nitong essential oils. Pero solusyon dyan ang pagtatanim tuwing taglagas. Sa ganitong paraan, hindi lang kayo magkakaroon ng maagang ani ng gulay, kundi mas magiging matibay at malalaki ang inyong mga halaman. Ang maganda pa, pwede ninyong itanim bago dumating ang taglamig ang parehong leaf parsley para sa dahon at root parsley para sa ugat. Kapag itinanim ng taglagas ang root parsley, makakakuha kayo ng mas malalaki at mas bilog na mga root crop. Para sa ganitong uri ng pagtatanim, inirerekomenda namin ang mga variety tulad ng Bogatir, ang Obicnovenaya listovaya para sa dahon o ang Saccharnaya para naman sa ugat. Itatanim natin ang perehil sa parehong oras ng pagtatanim ng karot habang ang lupa ay nagyayelo pa. Ang lalim ng pagbaon ng buto ay dapat mga 1.5 sentimetro. Maaari tayong gumawa ng mga uka o di kaya ay ikalat na lang ito sa lupa. Dahil maliit lang ang mga buto, mas mainam kung hahaluan natin ito ng buhangin para mas madaling ikalat. Tandaan na dapat dagdagan natin ng mga 25 hanggang 30% ang dami ng butong itatanim. Pagkatapos, magtanim, tabunan lang natin ang taniman ng tuyong lupa. Pagdating ng tagsibol, sa sandaling sumibol na ang mga halaman, maaari na itong manipis-nipisan. Ang perehil na itinanim sa ganitong paraan ay siguradong magbibigay sa inyo ng sariwang gulay mula sa pinakamaagang bahagi ng tagsibol hanggang sa huling buwan ng taglagas. Dahil kayang-kaya nitong tiisin ang kaunting lamig at hamog. Pero huwag nating kakalimutan ng spinach. Ang super healthy at mabilis itong anihin na gulay ay perpektong-perpekto para makakuha ng pinakaunang ani ng bitamina pagdating ng tagsibol. Ang spinach ay hindi tinatablan ng lamig at nagsisimula na itong tumubo kahit na nasa 3 hanggang 4 degrees Celsius pa lang ang temperatura. Kung itatanim ninyo ito bago sumapit ang taglamig, makakaani na kayo ng mga unang dahon pagkalipas lang ng 3 hanggang 4 na linggo matapos matunaw ang niebe. Para sa ganitong paraan ng pagtatanim, pumili ng mga variety na hindi madaling mamulaklak o magbolt tulad ng Matador o Victoria. Ang spinach na itinanim sa ganitong estilo ay lumalabas na mas malambot at mas makatas kaysa sa karaniwan. Ang paghahanda sa pagtanim ng spinach bago ang matinding lamig ay pareho lang sa ibang gulay. Maghanda ng kama at gumawa ng mga uka na may lalim na 2 hanggang 3 sentimetro. Kapag nagsimula na ang matinding lamig, itanim ang mga buto, tabunan ng tuyong lupa at lagyan ng mulch. Gusto ng spinach ang mataba at buhaghag na lupa, kaya mainam na maglagay ng kaunting compost bago ihanda ang taniman. Pagdating ng tagsibol, kapag nagsimula ng tumubo ang spinach, maaari nang mamitas ng ilang dahon. Makakatulong ito para mas dumami pa ang tumubong bagong dahon. Ang mahalaga, huwag hayaang lumaki ng sobra dahil kung hindi, titigas at magiging magaspang ang mga dahon. Sa ganitong paraan, masisiguro mong mayroon kayong sariwang gulay para sa pamilya, kahit na halos wala pang tumutubo sa inyong hardin. Pero paano naman yung hindi masyadong napapansin? Halimbawa, ang parsnip. Ang mabangong ugat gulay na ito ay hindi nabibigyan ng sapat na atensyon ng maraming nagtatanim at malaking sayang. Tulad ng carrots at parsley, ang buto nito ay talagang
mahirap sumibol. Kaya naman, ang pagtatanim nito bago sumapit ang taglamig o tinatawag na winter sowing ay malaking solusyon. Sa taglamig kasi, naisasagawa ng buto ang kinakailangang paghahanda. Pagsapit ng tagsibol, sabay-sabay at masigla silang tutubo. Magiging matitibay ang mga halaman at magiging malalaki at mas mabango ang mga ugat gulay. Sinasabi pa nga na mas tumatamis ang parsnip kapag nalampasan nito ang matinding lamig. Para sa ganitong uri ng pagtatanim, angkop ang mga varieties tulad ng Krogli, Round, or Student. Itinatanim ang parsnip tuwing Nobyembre kahit bahagyang malamig o matigas na ang lupa. Ang lalim ng pagbaon ng buto ay dapat na 2 hanggang 3 sentimetro. Ang paraan ng pagtatanim ay katulad ng sakarot. Dahil malaki itong tumubo, siguraduhin na manipisan o himayin ang mga punla pagdating ng tagsibol. Mag-iwan ng espasyo na hindi bababa sa 10 hanggang 15 sentimetro sa pagitan ng bawat tanim. Ang parsnip ay hindi maselan sa pag-aalaga, subalit mas gusto nito ang maaraw na lugar at buhaghag na lupa. Pwede na ninyong anihin ang mga ito sa pagtatapos pa lamang ng tag-init. Maganda itong itago dahil tatagal ito sa inyo hanggang sa matapos ang taglamig at siguradong magpapasaya sa inyo ang spicy nitong lasa at bango sa mga niluluto ninyong sabaw or pangunahing ulam. Panghuli sa top 10 natin, ang letsugas, lettuce. Hindi lahat ng uri ng letsugas ay angkop para sa ganitong klase ng pag-eksperimento. Pero ang iba, lalo na ang mga uri na may malaking dahon at ang bumubuo ng ulo, ay talagang kayang-kaya ito. Ang pagtatanim, bago pumasok ang matinding lamig, ay nagbibigay daan sa atin para magkaroon ng malulutong na litsugas sa lamesa ng mas maaga kumpara sa pagtatanim tuwing tagsibol. Ang mga halaman ay nagiging mas matibay at mas lumalaban sa biglaang pagbabago ng temperatura. Ang pinakamahusay para sa layuning ito ay ang mga uri na talagang sanay sa lamig, cold hardy varieties, tulad ng Moskovsky Parnikovi, Berlinsky Jelty o ang Romaine lettuce. Ang kanilang mga buto ay kayang mabuhay sa lupa kahit taglamig at mabilis na tutubo pagkagising ng tagsibol. Ang paraan dito ay talagang simple lang. Ang pagtatanim ay ginagawa tuwing Nobyembre sa lupang medyo malamig na. Ang buto ay ibaon lamang ng mga 1 hanggang 1.5 sentimetro ang lalim. Pwede itong ikalat o itanim sa mababaw na tudling. Pagkatapos, takpan ito ng manipis na sapin ng tuyong mapit o compost. Pagdating ng tagsibol, kapag sumibol na ang mga halaman, pwede na itong manipisan. Ang salad na nakuha sa ganitong paraan ay magpapaumpisa sa inyong gardening season ng may crunchy at punong-punong bitaminang ani. Napakagandang paraan ito para makadagdag ng sariwang pagkain sa inyong hapag tuwing tagsibol, lalo na kapag kulang pa sa sariwang gulay. Ang importante, huwag kayong matakot mag-eksperimento. Tiyak na babayaran kayo ng inyong hardin ng masagana at higit sa lahat, napakaagang ani. Kaya, mag-recap na tayo. Bawang, carrots, sibuyas, beets, labanos, dill, parsley, spinach, parsnip, at letsugas. Yan ang 10 matatapang na gulay na handang manatili sa inyong taniman habang taglamig para mas maaga kayong mag-ani kaysa sa iba. Tulad ng nakita ninyo, ang pagpupunla bago magtaglamig ay hindi isang komplikadong agham sa pagtatanim. Sa halip, ito ay isang simple pero hinyong paraan para dayain ang kalikasan at makatipid ng malaking oras pagdating ng tagsibol. Pero alam nyo ba kung ano ang pinakamalaking at halos pilosopikal na bentahe ng pamamaraang ito? Ito ay ang pagpapahaba ninyo ng inyong gardening season. Kapag pakiramdam mo tapos na ang lahat ng gawain, binibigyan mo ng panibagong buhay ang inyong hardin.
Inihahanda mo na ang pundasyon ng inyong magiging anihan. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang pakiramdam ng pananabik at kontrol. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging kapaki-pakinabang ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para hindi nyo mapalampas ang iba pang mga sikreto sa paghahardin. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa 10 gulay na ito ang pinaka nagulat sa inyo? O baka naman may sarili kayong secret candidate para sa pagpupunlang ito bago magtaglamig? Ibahagi nyo iyan sa comments. Magpalitan tayo ng karanasan.